Guys, itong X-Step na Pioneer, sobrang interesting. Bakit? Kasi konti lang ang running shoes talaga na specifically designed for one discipline. Okay? Ito, designed for 10K or 10 kilometer run training. Okay? So basically, kung magte-training ka para gusto mo mag-improve yung 10 kilometer time mo, or gusto mo mabit yung personal best mo, you want to have a personal record sa 10 kilometers, or pwede rin sa 5 kilometers, ito yung dapat yung gamitin. Okay? So, tutulungan talaga kayo bumilis sa 10 kilometer time nyo. Okay? So, pang training nyo, sa mga speed intervals, long intervals, mga tempo runs, lactate threshold runs, mga ganyan, mga fartlek, okay? Pwede rin time trial ng 10K, ito ang gamitin nyo. Palalakasin talaga yung legs nyo. Okay? So, ito yung left side, ito yung right side. Okay? Baliktad. Ito yung right side, ito yung left side. Okay? So, yan. So, ano ba yung features niya na para matulungan tayo sa 10 kilometer time natin? Okay? Unang-una, 5 mm ang drop niya. Okay? So, 17 mm yung harap na kapal, and then 22 mm yung likod. 5 mm drop. So, ano ba yung significance ng 5 mm drop? So, ang 5 mm drop, halos going to flat na yan. Almost going to barefoot feel. Okay? So, anywhere, yung mga drop na 0 to 6 mm drop, natural foot strike yan. Okay? So, pag 6 mm to 0 mm, mas na-engage na niya yung calf muscles natin. Okay? Almost flat na yan. Okay? Pag more than, pagdating ng 8 mm to 12 mm drop, nakaganito na yung likod niya. Ganyan yung feeling niya. Hindi naman ganito kataas, pero ang feeling natin, nas mataas yung heel. 6 mm going to 60 mm drop, halos flat na yung feel niya. Okay? So, ito 5 mm drop. So, ang 5 mm drop like this, again, ini-engage na lalo, ina-activate niya yung calf muscles natin. Pinalalakas natin yung calf muscles, mga ganitong shoes. Okay? So, bakit natin kailangan palakasin ng calf muscles? Yung calf muscle natin, yan yung nagpo-push ng body natin para mag-propel forward tayo. It's one main muscle. Okay? Madaming muscles syempre ang gumagawa nun. Pero very, very important yung calf muscles natin. Gusto natin tumakbo ng mabilis. Push forward. Okay? Ang calf muscles natin, yun yung parang as carbon plates sa mga running shoes na may carbon plate. Di ba? Pag may carbon plate yung shoes, ito, by the way, walang carbon plate to So, okay, yung sinasabi ko kanina, yung carbon plated shoes, ang effect ng carbon plate is pinupush forward tayo. So, ganun din yung trabaho ng calf muscles natin. So, kailangan natin palakasin yung calf muscles natin sa training. Okay? Para pagdating natin ng racing, pag gumamit na tayo ng running shoes na may carbon plate sa race, mas bibilis na yung time natin. Kasi nasanay tayo ng nagtitraining ng walang carbon plate. Okay, like this. Ito walang carbon plate to Ang maganda pa sa kanya, nagamit ko na ng talagang pangmabilisan to, malapad yung dito niya. Okay, malaki yung footprint or malaki yung surface area. Bakit? Bakit nila ginawang ganyan? Para mas may puwersa tayo, pag land natin ganyan, pag push off, mas may puwersa yung paa natin. Nakaganito yung paa natin sa loob. Okay? Kasi nga malapad yung ilalim, nakaganyan yung paa natin. Unlike yung mga ibang shoes na medyo narrow, nakaganyan. Medyo cramp. Okay? So, dito, nakaganyan yung paa natin. Mas, pag land natin, pag sasahig, mas naipipwersa natin patulak. Okay? At the same time, engage yung calf muscles. Talagang napapalakas nito yung paa natin. Kaya nga may design to na anatomically, sinundan niya yung bones ng paa natin. Metatarsal phalangeal design. Okay, yan yun. So, okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, parang yun yung orientation ng anatomy natin sa paa, yung 5 toes. Kaya malaking bagay itong part na to kasi itong harap na to, yan talaga yung kumakapit sa sahig, tas push off. Itong part na yan. Okay, andyan yung toes natin. Kaya very important na maganda yung design dito. Kasi talagang pang mabilisan tong takbo. Okay? Yung gumamit, at the same time, maganda sa kanya, gumamit siya ng extra dural outsole. Makapal siya, tignan nyo. Makapal yan. Okay? And very
prominent yung thread niya. So matagal siya maupod, makapit sa iba-ibang surface. And ang ganda ng kapit nito actually. Ginamit ko kanina dito. Ang ganda, lalo sa semento, kapit na kapit. Hindi basta-basta masisira sa semento to kasi makapal siya and maganda yung quality ng rubber niya. Talagang durable, kaya extra dura yung pangalan ng rubber niya. Okay? So yun. Yung pala, napansin ko dito, every time I test a shoes, hindi ako gumagamit ng watch. Naka-on yung watch pero hindi ko tinitignan. So, ito tinest ko kahapon tsaka ngayon. Tumakbo ako, naka-on yung watch pero hindi ko tinitignan. And I look for that sweet spot kung saan siya comfortable, and I look for that range. After nung run kagabi tsaka kanina, nagulat ako, yung sweet spot niya is around 3 minutes to 4 minutes 30 pace, which is really designed for elite or advanced runners. Bakit? Kasi ang time ng mga advanced runners, elite runners ay nasa mga sa 10K or speaking of 10K is around 3 minutes pace, yung mga talagang nagpo-podium. 3 minutes, 3:30, okay, 4 minutes. So nagulat ako kasi very effortless when I ran this sa 5 minutes, sa 4:45, sa 4:30, effortless. Okay? Nagulat ako, nakaka 4:30 na ako at that effort. Okay? So, amazing talaga. Kasi considering na wala pang carbon plate ka na, so it just only shows na very effective talaga yung design nito. Okay? Tapos yung comfort, kasi since training shoes siya, malambot yung dito. And yung tang niya, malambot. And hindi ko na feel na gumagalaw yung tang or naglulusan yung laces. Wala akong ganung feeling. Tapos yung heel counter niya, firm and stiff, kaya hindi talaga sasakit yung paa natin. So yun, pagdating ng 4 minutes, talagang nafe-feel ko yung effect niya. Ang fastest ko dito actually is 3 minutes 30 seconds. At that pace, very natural siya. Hindi siya hirap. Okay? Yung midsole niya kasi na, okay, X-Step Ace, super critical midsole, is very resilient. Soft siya, at the same time, medyo nasa firm side siya and resilient. Malambot siya na medyo firm. Pag land natin ganyan, i-absorb niya yung maayos yung weight natin, yung impact natin, and then balik agad. Ang bilis ng rebound. Ibabalik ka niya agad. So, very, very responsive. Okay? Kaya yung lahat ng energy natin, lahat ng effort natin, lahat ng power na binibigay natin, nilalabas natin, ibabalik din niya sa speed. Okay? So, tutulungan niya talaga tayo. Kaya, guys, if you really want to improve your 10-kilometer time, you have to use these shoes. Okay? Gamitin niyo itong shoes na to. Okay? If you've been following my videos for how many months sinasabi ko to, okay, you should choose shoes like this for training. Huwag parating malambot, huwag parating carbon plated. Okay, reserve niyo yung mga yon for your easy runs, mga malalambot na shoes. Okay yun. Reserve them for your easy runs, recovery runs, okay, or for long runs, okay? And then carbon plate for your speed intervals sa training, and then for your race. Pero sa mga 10-kilometer training, 75% ng mga runs nyo, okay, itong mga ganito klaseng gamitin nyo. Okay, may iwasan nyo pa yung injury. Kasi nga, 5mm. Madalas ginagamit na nating shoes, mga lumalabas lately is 6mm, 8mm, 10mm drop. Okay, so kung may variation kayo ng mga drops sa shoes nyo, gagamit nyo yung iba-ibang muscles. So hindi na overuse yung mga muscles. So guys, it is sa mga secret talaga ng mga elite. Hindi, mga ganito ang ginagamit nila. Okay, this will really help you improve and strengthen your muscles. Okay, so this is X-Step Pioneer. If you're interested, paki-check yung yellow basket, check yung ibang colors, yung price niya. Okay, and then kung may questions kayo, paki-comment, and then I'll do my best to answer them. Share din kayo sa mga nakakagamit na rin ng ganito, may ganito na rin, X-Step Pioneer. Share rin kayo ng mga experience nyo dito. Okay? Sige. Thank you.